Alam niyo ba na isa sa mga paborito kong ginagawa palagi ay ang takana onigiri na ang palaman niya ay sukiyaki, kung saan ay ituturo ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Natutunan kong gumawa nito nung nalaman kung wala na pala kaming nori at ang layo namin sa market kaya hindi ako basta-basta makabili, kaya ang naisip kong gamitin ay aking tanim na takana o yung mustard dito sa Japan. Napakasimple lang ng mga sahog na kailangan dito, sibuyas lang tapos beef, tapos kung wala kayong beef pwede kayong gumamit ng corned beef o baboy o kahit na ano, kahit isda nga pwede. Tapos dito makita nyo guys, sinugasan ko lang sa mainit na tubig yung ating mustard kasi para hindi siya maluto. At saka ko nilagay sa malamig na tubig para hindi siya masyadong malamog. Tapos nilagay lang natin yung ating mga ginayat na sibuyas, karne. Tapos ang ginamit natin pampalasa dito ay naglagay lang tayo ng Ajinomoto, asukal, paminta. Tapos ang pinaka-special na pampalasa talaga na ginagamit ko madalas sa paggawa nito ay yung tsuyu. Ito yung pinaka-toyo nila na gawa sa bonito. Tapos ayan, naglagay lang tayo ng konting mushroom para mas lumasa lang siya dahil gagamitin natin siya pang accent nun sa ating bento. Tapos nung naluto na siya, inigaw ko lang siya guys, yung sabaw niya ay hiniwalay ko para hindi siya magsabaw dun sa ating kanin. Tapos balutin nyo lang yung kanin nyo nung dahon. Ayan, wala. Meron na kayong special o bento. Napaka-social ng tingnan, napaka-healthy pa. At hindi to mahirap kainin dahil hindi mo na kailangan ng plato dito. Kakamayin mo na lang. Nagtatanong kung mapait ba ang Japanese mustard. Hindi siya mapait, hindi rin siya maanghang. Kaya napakasarap at tamang-tama lang yung lasa niya para sa mga ganitong klase onigiri. O diba, napakaganda niya tingnan bukod sa makulay ay syempre napakasarap niya. Makikita niyo naman sa ngiti ng asawa ko, napakasaya niya.